Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko munang batiin si Sister Esther. Happy birthday sa iyo. Birthday niya kahapon. Hello po sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon at ang buo mong pamilya. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa promises of God's provision. Yung pagpapala po ng Panginoon, laging meron yan. Tuloy-tuloy po yan. At may purpose po yung provision ng Diyos. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos just for the sake na mapagpala tayo. Hindi po tayo niligtas ng Diyos just for the sake na maligtas lang tayo. We are saved to serve. We are blessed to become a blessing. So, yung promises of God's provision, tandaan po natin merong purpose yan. Binibless tayo ng Panginoon para maging pagpapala tayo sa iba upang mas lalong maitanyag ang pangalan ng ating Diyos. Na yung talatang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalm chapter 34 verse 9 and 10. Ito po ay salmo ni Haring David. Sabi niya po, "O fear the Lord, you His saints. For those who fear Him have no lack." L-A-C-K. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ka kukulangin sa iyong buhay. "The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing." Sa Tagalog po, kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Diyos. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Napakaganda po ng mga talatang ito. I hope maging pagpapala po ito sa bawat isa sa atin. Salamat po sa alas 5 ng umaga kasama na natin dito sa ating daily devotion. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. Na yung unang teaching po natin ngayon ay ganito po. Tatlo po lagi kung napapansin nyo. No? Lagi tayong may tatlong teachings para mas ma-manage natin yung time natin. Ito po yung pinakauna. God provides for His God-fearing children. Ang Diyos po ay nagkakaloob sa kanyang mga anak na may takot sa Kanya. Kaya po sabi ni Haring David, "O fear the Lord, you His saints." Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Now, hindi po ito parang natakot ka sa multo na lumalayo ka, tumatakas ka sa multo o sa aswang. Ibang klaseng takot po yun kasi yung takot na yun, palayo. Etong takot po na ito sa Diyos, palapit sa Diyos. Dahil itong takot na to may kinalaman ito sa pagrespeto sa Diyos, reverence. So when you fear the Lord, yung buhay mo, dahil may takot ka sa Diyos, yung buhay mo nababago. Bakit nababago? Kasi yung mga action natin, yung mga gawi, behavior, pagkilos, pag-iisip, paraan ng pagmamahal, everything about us will be changed. Bakit? Kasi lahat ng ginagawa natin, isinasaalang-alang natin na merong Diyos na nakatingin sa atin. Kaya nga ikaw hindi ka makagawa ng masama, hindi ka makapanlamang ng kapwa pag meron kang takot sa Diyos. Kasi alam mo yung Diyos nakatingin sa iyo at nire-respeto mo yung Diyos. Sabi dito, yung ganong klaseng tao, yung may takot sa Diyos, namumuhay ng matuwid. Sabi po sa mga talatang ito, yung mga may takot sa Diyos na kagaya ng ganon, have no lack. Walang pagkukulang, hindi kukulangin. Matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangailangan. Kaya mga kapatid, I'm sure lahat po tayo merong mga pangailangan, kanya-kanya lang po tayo ng pangailangan. Yung iba pangailangan patungkol sa kalusugan, yung iba pangailangan patungkol sa tuition fee, pangailangan patungkol sa groceries, pang-araw-araw na panggastos. Yung iba naman pangailangan spiritual, na talagang, "Lord, please, tulungan niyo po akong mas lalo pang makakilala sa inyo. Mas lalo ko pa kayong maunawaan kung sino kayo sa buhay ko." Yung iba naman, pangailangan in terms of relationship. Meron kang pinagpipray sa Panginoon na, "Lord, gusto ko po sana magkaroon ng lifetime partner kung kalooban niyo po." Isa po ito sa nakikita ko na kailangan ko. Of course, si Lord ang magdi-decide sa mga ganong bagay. We can only pray and ask and request God to, bless us in those terms. Pero tandaan po natin,
ang pangako ng salita ng Diyos na hindi ka kukulangin ng kahit anong iyong mga pangailangan. Of course, according to the standard of God, no? Minsan kasi may mga sinasabi tayo sa Diyos na, Lord, kailangan ko to, pero sa tingin ng Diyos, hindi mo kailangan yan, gusto mo lang. No? At pag binigay ko sa iyo yung gusto mo, baka mapariwara ka lang. Yung mga anak ko po, laging ganun no? Parang, I need this, I need that. Pero ako nakikita ko, anak, you don't need this, you just want it. No? Ako, nadidistinguish ko yung need and want ng mga anak ko. Mas lalo na yung Diyos. Alam ng Diyos yung talagang kailangan mo. At sinasabi po sa mga talatang ito, wala kang magiging pagkukulang according to the standard of God. Talagang nakatingin ng Diyos sa'yo. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay ng Diyos. So, God provides for His God-fearing children. Kailangan po meron tayong takot sa Diyos. Pangalawa po, God provides for those who seek Him. Ang Diyos po ay nagkakaloob ng lahat ng pangailangan ng mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya sabi po rito, no, kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sa English po niyan, but those who seek the Lord. Bakit mo hinahanap ang Diyos? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Now, when we say seek, pag sinabi natin hinahanap mo yung Diyos, kaya mo siya hinahanap kasi alam mo na siya lang yung makakatulong sa atin. Alam mong siya lang ang makakapagpuno sa ating mga pangailangan. Hinahanap mo yung Diyos kasi alam mo na siya lang yung makakapag-satisfy sa ating puso. Kasi yung puso po natin, kahit maghangad ng mga material na bagay yan, hindi pa rin masasatisfy yan. Kasi ang Diyos lang makapag-satisfy sa atin. Kaya once na ang Diyos ay nasa iyong buhay, si Kristo ay nananahan sa iyo, at aware ka sa presensya ng Panginoong Jesucristo, kahit mahirap ka, kahit wala ka ng mga bagay na pinagmamalaki ng tao, masaya ka. You're satisfied because of the presence of God. Now, when you seek God, sabi po rito, kung ikaw naghahanap sa ating Diyos, you will lack no good thing. Walang mabubuting bagay ang pagkakait sa atin ng Diyos. Because God provides for those who seek Him. Now, tandaan po natin, tayong mga tao, hinahanap natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Kapag nawalan ka ng piso, saan na yung piso ko, di ba? Kapag hindi mahalaga sa'yo, hindi mo nahanapin Pero pag nawala sa'yo 1,000, nasa yung 1,000 ko. Nilagay ko lang sa drawer yun. Bakit nawala? No? Bakit natin hinahanap? Kasi mahalaga sa atin. Ganun din po, pag hinahanap natin yung Diyos, pinapakita natin na, Lord, mahalaga ka sa akin. Yung anak nga natin, 'di ba? Pag wala, hindi umuwi, hinahanap natin, no? Saan ba naglaro yung anak ko, 'di ba? Hinahanap natin kasi mahalaga sa atin. Yung mga taong hindi natin hinahanap, yung mga taong hindi mahalaga sa atin. Kaya po sinasabi ng mga talatang ito, no? Kung ikaw hinahanap mo si Lord, meaning mahalaga siya sa iyo. At kung pinagpapahalagahan mo yung Diyos sa buhay mo, hinahanap mo talaga siya. Ikaw yung kabilang dito sa mga talatang ito na pinapangakuan na hindi ka magkukulang ng lahat ng mabubuting bagay. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang hinahanap mo Diyos siya yung mabuti. At kapag nakakamtan mo yung Diyos sa iyong buhay, you will lack no good thing. Because God is in you. Dahil nasa sa iyo yung Diyos. Pag nasa sa iyo yung Diyos, may kulang pa ba sa iyo? Di ba? Kompleto ka na. Kaya yung mga material na bagay na pangailangan, bonus na lang po yun. When you seek God, because God is good, you will lack no good thing. Kasi siya na mismo yung nasa sayo The rest of the material things na pangailangan natin, ano na lang yan, bonus na lang po. Now, pangatlong puntos po, God provides for His greater glory. Kaya po ang Diyos ay nagkakaloob sa atin ay para po maparangalan ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaluwalhatian. God provides for His glory. Kaya nga ang Diyos talaga gustong ipalasap sa atin ang buhay na pinagpala. Isipin nyo, binigyan ka ng Panginoon ng kanyang sarili niyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Yung ganong klaseng kabutihan, namatay siya para sa iyo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay upang magkaroon tayo ng bagong direksyon, bagong buhay. Ibang klaseng kabutihan ng Diyos yun. At dahil binigay niya na ang Panginoong Jesucristo sa atin,
wala nang ipagkakait sa atin ng Diyos. Naibigay niya na yung anak niya eh. Kaya nga pag alam mo na binigay niya sa'yo si Jesus, kompleto na eh. Kung may hinihingi ka pa man sa Panginoon, bonus na lang yun pag binigay sa'yo ng Panginoon yun. Tandaan po natin, God provide, yung greatest provision ng Diyos, si Jesus Christ yun. Yung mga pang-groceries, wala na yun eh. As in, nothing. No? Binigay niya na yung kanyang anak eh. Wala nang ipagkakait yung Diyos sa atin. And the reason God provides for us is for us to praise Him, glorify Him. Pasalamatan natin siya. Mauwi ito sa pagpupuri sa Diyos. Kaya nga yung verse 8 nito, 9 and 10 lang kasi tinatalakay natin, pero pagdating sa verse 8, sabi dito, "O taste and see that the Lord is good." Talagang papalasap sa'yo ng Diyos eh. Makita mo yung kabutihan ng Diyos. And that's what God wants, to declare His glory, to declare His goodness, His character. So, ilan po sa mga application mula sa talatang ito? 3 lang po, sinulat ko rito. Number 1, fear God. Katakutan po natin yung Diyos. Yung may respeto sa Diyos. Yung lahat ng ginagawa mo, decision na ginagawa mo, mga transactions mo, iniisip mo, Lord, nandito ka, nakarap ka sa akin. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Hindi ako manlalamang ng kapwa. Hindi ako gagawa ng mga kasalanan na ikalulungkot ninyo. Kasi may takot ako sa inyo eh. Hindi ko lolokohin asawa ko. Hindi ko lolokohin pamilya ko. Kasi may takot ako sa inyo. Fear God. Yung isang taong may takot sa Diyos, sabi dito sa mga talatang ito, hindi siya magkukulang. Pangalawa, seek God. Hanapin natin ang Diyos. Kasi pag hinahanap mo yung Diyos at nakamtan mo yung Diyos, hindi ka na talagang magkukulang ng mabubuting bagay eh. Bakit? Siya na yung mabuti na nasa sayo. At again, lahat po, bonus na lang yun. Kung may bless ka ng Panginoon financially, bless ka ng good health ng Diyos, lahat yun bonus na lang. Kasi the fact na nasa sayo si Lord, kompleto ka na. You lack no good thing. Sabi po rito, yung pangatlo natin, praise God. Kasi po, lahat po ng provision ng Diyos, pagpapala ng Diyos, binigay niya si Kristo para sa atin. Lahat ng yun, ang dulo nun, glory of God. Gustong ipangalanda ka ng Diyos kung gaano siya kabait sa'yo. Kung gaano siya kabait sa akin. And nauwi ito lahat sa pagpupuri sa Diyos. Lord, thank you. Hindi ko deserve ang kabutihan nyo. Ang ganda-ganda ng talata, Taste and see that the Lord is good. Lasapin mo, danasin mo, experience mo yung kabutihan ng Diyos, Pero hindi natin deserve yan. Pero binibigay sa atin ng Diyos freely. Bakit? For His greater glory. Para maluwalhati ang pangalan niya. Maitanyag yung kanyang kabutihan sa atin. So, let's praise God, Pasalamatan natin ng Diyos, purihin natin ng Diyos, mamuhay tayo ng mayroong pagpupurit, pagpapasalamat sa Panginoon. Our life is a life of worship. So, praise God. Now, para naman po sa ating discussion, why is it that those who fear, seek and praise God, lack no good thing? Bakit sinasabi sa mga talatang ito, na pag may takot ka sa Diyos, hindi ka magkukulang. Pag hinahanap mo yung Diyos, hindi ka magkukulang. Now, why is it that those who fear, seek, and praise God lack no good thing? Talakayin po natin ito sa mga ating discussion groups po. I hope meron po kayo noon. Kung wala po kayo, meron naman tayo online. 8:00 ng gabi po yan. From Monday to Saturday. Yung link po natin, by the way, hindi ko pa na-announce. Type nyo lang dito, Redeemer. Ta-type ko dito, tingnan nyo pong mabuti Redeemer.world. Yan, .world. Si Jesus po kasi yung Redeemer ng mundo. So, pag tiningnan nyo po yung Redeemer.world, medyo mahina lang yung connection. Makikita nyo po yan. Pwede po kayong mag-join. Diretso na po kayo doon sa meeting natin, yung Zoom. Tapos, meron din po tayo ditong yung daily devotions po natin, naririto na rin pala. Download nyo lang po yan. Pwede kayong mag-donate kung gusto nyo. Kung gusto nyo free lang, yan. Download nyo lang. 365 Bible verses. So, kung wala po ang kadiskusyon, punta lang po kayo dyan. Redeemer.world. Now, para naman po sa ating panalangin, Father,
Thank you for your word that says those who fear, seek, and praise you lack no good thing. Thank you for this promise of provision. I pray that you will make me a good steward of your goodness. I want to continually taste and see your goodness. I love you, Lord. May my heart continually praise you. In Jesus' name. Gusto ko lang pong magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Jenna. At hello po sa inyo mga Pilipino sa California. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Now, kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.